Okay, so how to start? So nakita natin yung opportunity na kumita ng passive income dito sa Forex copy trading at gusto natin magsimula. Paano natin sisimulan yon? Unang-una, magre-register ka. Siyempre, sa link na ni Ma'am Lady, yan. Sa chat box po yan na sinend na niya yung registration link. Tapos, sali na rin po kayo sa Telegram group chat. Yan, siyempre, tayo para nasa community of copy traders. Yeah. So, register po kayo sa link ni Ma'am Lady. And then, after nyo makapag-register, i-verify nyo po yung account nyo. Sa verification po, ang kailangan nyo apat lang. Email, cellphone number, proof of identity, tsaka proof of address. So, kailangan nyo lang po itong apat na to to verify your account. And then, ayun, magde-deposit ka na. Pagka-deposit mo, magka-copy ka na. So, nakita natin yung copy. Mamaya papakita ko sa inyo paano mag-copy. Isang click lang naman yun. Tapos, mag-withdraw ka na. Okay. So, pakita ko sa inyo yung itong mga to, paano magsimula. Start na, screen share ulit tayo. Ayan. So, kunwari gusto mo na magsimula, no? Okay. Okay. Gusto ko na mag-start. So, nakagawa ka na ng account mo kasi pag nakagawa ka ng account mo, dito ka pupunta agad. Ayan. Tapos, once maka-register ka na, punta ka sa profile para ma-verify mo yung account mo. So, verification. Ayan. So, edit mo lang to. Upload mo dyan. Kunwari, anong email mo, number mo, identity verification. Ayan. So, upload ka lang ng ID mo rito. Meron pa po lang akong guide na isa-send sa inyo. Ito pong guide na to is, ayan. So, ito po ay yung tinatawag nating one-stop shop. No? Para sa ating mga katanungan, paano mag-verify, mag-deposit, how to create an account, nandito po yan. Send ko sa group chat. Yan. So, i-bookmark nyo na po yan. Kasi dito, malaking tulong po ito sa atin. Nandito po halos, no? Paano mag-open ng Light Forex account, paano mag-deposit, paano yung promo code, bonus, paano mag-withdraw. Diba? Tapos, kung naka-computer ka, ito, click mo. Kung naka-mobile ka naman, itong kabila. Ayan. Tapos, ito, paano mag-copy trade. Ayan, dyan din. Tapos, 4 types of copy. Yan pa pala, discuss din natin mamaya yan. Ayan, paano mag-edit ng copy trade. Diba? Kasi habang nagka-copy trade ka, pwede mong edit anytime. Okay, so, ayan, kung gusto mo maging master trader, ito naman yon. Diba? Tapos iba pa mga katanungan, nandyan din. Tapos paano gumamit ng MetaTrader, ayan. Paano mag-download. Diyan naman, madali lang po ito intindihin. So, simulan na, ano ba yung isa? So, ayan, no? Magre-register ka na, tapos verification. So, kunwari sa identity verification, ang kailangan lang po dyan is ID nyo. ID nyo, tapos, yun, upload nyo lang. Fill up nyo yung, mga details. Yan. So, nandito po instructions niya, ano ba yung mga kailangan. So, sabi dito, kailangan na color copy. Tapos, ayan, ito yung mga nakasulat dyan. Passport, driving license. Tapos, kailangan yung dokumento na yun, nandyan yung picture nyo, yung pangalan, apelido, birthday, saka yung document number o yung ID number, parang ganyan. So, make sure lang po na sundin natin to, itong nandito, bago natin mag-add ng file para mas mabilis tayong ma-verify yung account natin. So, basahin lang po natin to. Diyan naman yan. At yung ibang guide, nandun din po sa binigay kong website. So, yun. Ganun din po sa proof of address. Edit nyo lang dyan. Lagay nyo kung anong address nyo. Yan, sige. Let's continue. Tapos yan. Ayan, nandito na nakalagay ko ano ba i-upload mo. Pwede ka mag-upload ng utility bill, bank statement, credit card statement, tax invoice,
certificate from local authorities. Ayan, tapos barangay certificate po, yan, number 1 yan. Napakadaling kunin at mabilis ma-approve yun pag ano nyo, pag yun ang in-upload nyo. So, syempre, kailangan nandun yung pangalan, apelido, yung address nyo nandun. Tapos, within 3 months, yung ano, yung dokumento na i-upload nyo. So, may ano siya, hindi expired. Tapos add file, tapos continue lang. So, yun lang po. Wait nyo yun ma-approve. And then, click nyo na rin yung Islamic account pala. Itong Islamic account is kahit hindi naman po kayo Muslim, pwede naman po yan. Hindi lang kayo makakaltasan ng swap fee. Swap fee po, ibig sabihin, kasi po sa trading, kapag nag-hold ka ng positions more than 24 hours, magbabayad po tayo sa broker ng interest rate. So, ibang topic na lang po siguro yan. So, para lang po makalibre tayo sa sa mga fee, ano natin to, fill in na natin to kahit hindi naman tayo Muslim. Okay lang naman po yan. Okay, so nakapag ano ka na, 'di ba? Nakapag-verify ka na. Pwede ka na mag-deposit. Make sure po bago tayo mag-deposit, fully verified na po yung account natin para po hindi magka-problema sa oras ng withdrawal. Kasi baka hindi tayo makapag-withdraw kapag hindi talaga fully verified account. Okay. So, kunwari magde-deposit na tayo at sabi natin, di ba, $100 lang yung pera natin. So, saan pasok dito yon? So, may minimum dito to 8. Ano ba yung, $100 is like nasa 6,000 pesos. So, pasok tayo sa lahat. Ayan. So, kung ano man po yung nyo, kung saan kayo masaya na i-deposit o saan kayo komportable, pwede kayo mag-bank transfer, pwede kayo mag-local deposit, o kaya yung Binance, or credit card, or debit card, pwede po yan. So, kunwari, example natin, magde-deposit tayo sa GCash, kunwari. So, sa GCash po, nandito yan, meron siya dito sa bank transfer instant. Tapos, pili tayo ng trading account na pagde-depositohan natin. Ayan. Kasi, pag naka-create ka ng account, magkakaroon ka ng, ng ganito. Automatic naman po yan. So, sabihin natin 6,000. Diba? And then, continue. Ito po palang promo code, kahit wag na po natin to i-click. Kasi ang promo code po, hindi applicable siya sa copy trading. So, ayan. Ito pong 6,000 is equivalent sa $101.73. Nakaltas na rin po dyan yung mga deposit fee. So, kung ano yung nakalagay dito, yun na po yung matatanggap nyo. Okay? So, continue. Nari lang. Ayan, tapos basahin natin, i-confirm natin, double check natin. So, ito pong 210, ito yung commission fee. Pero, ano naman yan, kasama na yan dito sa computation. Yung nabawas na yung 210. So, ito po ang matatanggap natin. Okay, so confirm. Tapos confirm mo. Pagka-confirm mo, mapupunta ka sa page ng DragonPay. Ayan, okay. So, pagka-confirm mo, pili ka lang dito. Di ba sabi natin GCash ang gusto ko. So, ang GCash is nasa pinakababa po yan. Ayan. So, meron kayong gustong iba na online banking na e-wallet. Yan, may BPI, China Bank, Metrobank, CoinsPH. Yan, iba-iba pa. Hindi kayo mag-over the counter. Yan. Yan. So, pero sa example natin, GCash. Yan, GCash. Tapos agree. Tapos select. Ayan. Tapos ayan, no? Tapos mare-redirect ka na dito sa sa page na to. I-continue lang po, tapos input niyo yung GCash pin niyo. Tapos ayun, proceed na kayo dun sa magkakaroon kayo ng parang resibo, i-save niyo lang po 'yon. And then after nyo po makapag-deposit, lalabas na yan dito sa inyo. Sa ilalim yan. Yan, may asset na kayo dyan. Sa ilalim. Ayun. So, ayun, no? So, after nyo makapag-deposit, magka-copy na kayo, di ba? Okay, so kunwari, ang gusto natin copyin, siyempre, Kronos ulit, example. Ay, iba naman. Terahertz kunwari.
Ayan, si terahertz ang gusto mong kopyahin. So, nakapagpondo ka na, ay, hindi pala. Kasi ano to, 300 pala minimum sa kanya. Back to Chronos naman tayo. Ayan. So, kunwari gusto mo na siyang kopyahin, ito, click copy mo lang. Teka, switch ako sa demo. Para makopy ko. Ayan. Okay, so, click copy mo lang siya. Pero bago mo i-copy, double check mo yung information about trader. Kasi meron siya sinasabi nga dito na, ano, di ba? Yung minimum to copy, tsaka copy setting in proportion to my fund. So, okay. So, punta ka ulit dito. Pa-copy mo na siya eh. So, ito, copy setting in proportion to my fund. Ito, ayan. Tapos, wala namang nabanggit dito. Ito, depende na lang din sa'yo to. Pwede mo rin i-consulta yung master trader o yung IB mo o yung nag-invite sa'yo. Pwede yan. Or, message nyo lang po ako or doon sa Telegram group kung ano ba yung advisable na ilagay dito. And then, dito sa copy open orders, ibig sabihin po, pag ito kinlik nyo, kung ano yung nandito sa portfolio, makakopy nyo po yun. At the current price. Hindi dun sa price na binili ng master trader, kundi kung ano yung price niya ngayon. Okay? So, kunwari, di ba, nag-copy open orders ka. Ang entry point niya is 1907. Dito niya binili. Pero pag kinapi mo, dito mong price siya makukuha sa current level. So, ganun po yun. Okay. So, copy setting. Okay na, in proportion to my funds. Tapos, 100. Okay. Tapos, click copy. Yun, success. Nakakopy ka na. So, ang gagawin mo na lang, monitor mo na lang siya. Monitor mo lang. Ayan. Ayan. Sa demo copy trading po kasi hindi ganun ka-accurate yung results. So makikita nyo negative 40 ng laki ng talo. Pero hindi naman po talaga siya ganyan. Kasi makikita nyo doon sa real account ko, profiting naman siya. Ano po siya, hindi ganun siya ganun ka-accurate yung copy trading pag demo. So dito po sa ilalim makikita nyo dyan yung ano nyo, yung status ng copy trading nyo. Tapos i-click nyo lang po itong tatlong bilog sa kanan. Yan, makikita nyo dyan yung parang summary ng copy trading nyo. Diba? Ayan. Kita nyo dyan. So makikita mo ba, nagpo-profit ka na ba o talo ka? Dito mo makikita yan sa ilalim. Okay. So sabihin natin kunwari nag-profit ka na. Diba? Gusto mo na mag-withdraw. Okay. Gawin kong example yung real account ko na lang. Ayan. Kasi po, kaya ako gagawin example to kasi nagpo-profit na nga ako. Ayan, yung copy ko kay Terahertz is may $3 na. Ayan, makikita niyo 303, di ba? So, every profit po, sinesecure ko na siya. Kahit maliit lang yan. So, para ma-secure siya, ang pwede natin tong gawin is, ano siya, i-internal transfer natin. So, pupunta tayo sa MetaTrader. Tapos, itong from account, di ba, ano ba yung copy trading wallet ni Terahertz? Ni Terahertz, tama. Ito, yung 2585 last digit. Okay. 2585. Hanapin nyo lang po dyan. Ayan. Tapos kung magkano i-secure nyo, so, di ba 300 nga ito. So, minus mo yung 300 dito, may matitira $2.59. So, mapapansin nyo po, no, 30,000 yan. Kasi cent account. No? So, yung regular dollar is na-multiply ng 100 times. So, wag mo lang po kayong malito dyan. Tapos, kung saan ko ilalagay na wallet, dito sa, itong wallet na po ito, itong $10, dito ko po nilalagay yung mga na-secure ko na. Yan. So, iniipon ko lang po dyan. Tapos, ang diskarte ko, every month, withdrawing ko na itong naiipon ko dito. Yun. So, para meron akong parang monthly sweldo. So, ayan, transfer na natin, no? Click lang, transfer. Yun. Ayan. So, naging, ano na to, nalipat na yung profits ko.
Diba? Tapos, i-refresh lang natin. Ayan. So, balik siya ng 300. Balik siya dun sa parang pinaka-base capital ko. Ayan. So, balik na siya sa 300, diba? Ayun. So, na-secure na natin yung profits natin. Magwi-withdraw na tayo. Kunwari, punta ka lang sa finance, withdrawal, and then kung anong deposit method ang ginawa mo, ganun din sa withdrawal. Hindi ka pwede mag-withdraw. Kunwari, nag-deposit ka ng Binance, tapos withdrawin mo ng GCash. Hindi pwede yun. So, dapat pare sila ng deposit method. So, kunwari, GCash nga, bank transfer instant, tapos withdraw mo na, di ba? Ayan, ito yung Copy Trading wallet ko. Itong 12. Ito. Tapos, ito yung GCash ko. Tapos, magkano yung withdrawing ko, di ba? 12.69. Ayan. Tapos, computed na rito yung lahat ng deduction. So, meron ako matatanggap na 564. So, ito continue ko lang yan. Kasi hindi ko naman talaga withdraw. No? Continue lang yan. Tapos, magkakaroon kayo ng parang OTP. So, isa-send yun sa cellphone nyo. So, make sure po na kung ano yung cellphone na pang-re-register nyo or for verification, kailan active po yun. Kasi doon isa-send yung OTP nyo. Okay, so continue lang po, input yung OTP, tapos yun, tatanggap nyo na po yan. Within 1 to 3 days, papasok na po yung withdraw nyo sa inyo. Yun. Ayan, tingin ko nasagot ko naman yung tanong ni Sir Fernan. Yes, kung ano po yung pinang-deposit nyo, yun din ang pang-withdraw. Yun po. Any questions po? Mukhang nasagot na natin yung from deposit to withdrawal. Ayan. Questions po? Ayan. So, reminder lang po, check nyo lang po yung yung guide na sinend ko po. Nandun po yung mga kunwari, yung tanong nyo na hindi nyo naman naisip ngayon, pero mamaya may isip nyo. Chat nyo lang po ako or i-check nyo po yung guide. Nandiyan naman po yan. So, ayan, yung verification, nasabi ko na rin kanina. So, make sure lang din po na yung i-upload yung document is merong space sa gilid. Ayan po. Ito po. Ayan, may space po. At clear siya. At walang crop. Diba? Tapos kung ano yung ID kung ano yung dokumento na in-upload mo sa identity, dapat iba na dun sa proof of address. Dapat magkaiba po siya. Ayan. So, sinend ni Ma'am Lady yung kanyang link ulit. So, sa mga wala pa pong account, kung gusto niyo na magsimula, start niyo na po kayo mag-register dyan sa link niya. And join na rin po kayo sa GC para makasali po sa community. Yun. So, ito yung deposit niya, no? So, kung magde-deposit po, make sure po na kung kukuha tayo ng screenshot, kita lahat, ha? Kita lahat. Walang crop po. O wala nang edit. Basta po screenshot lang. Buong screen yan. So, yun. So, ayan. How to start copying yan, ha? Banggit na natin. How to copy trade, yun nga po, nabanggit natin. How to edit, yan, nabanggit natin. Kung gusto mo siyang baguhin, gusto mong dagdagan ng fund, gusto mong lagyan ng max loss, ayan, nandyan naman. Click mo lang yung sa ilalim, di ba? Yung 3 dots. Ayan, 4 types of copy settings. Mabilis lang. Mabilis lang natin pag-usapan. Usually naman, sinasabi na to sa profile ni Master Trader kung ano bang copy setting ang kailangan mong ilagay. Di ba dito po yan sa ito. Yan, copy setting. Nandiyan naman po, ito, 4 yan eh. Usually, sinasabi naman ng Master Trader dito sa kanyang profile. Ayan, proportion to my funds. Ayan. So, ito yung iba't iba. So, ibig sabihin proportion to my fund, kunwari po si Master Trader ay may $1,000 capital. Tapos nagtira siya ng 1 lot size, ng 1 lot. Tapos ikaw ng $100, ang makokopya mong lot size is 0.1. So hindi mo makokopya yung 1 lot, ang makokopya mo is 0.1. Proportion siya
proportion yung lot size na makakopya mo sa capital mo sa kanya. So, ganun po siya. Sa full size naman, kung ano yung lot size niya, yun ang makokopya mo, full size. Kung 5 lots siya, 5 lots ka din. Kahit 1,000 siya, pero ikaw 100. Pag sinet mo yung full size, this, kahit ano pa yung capital mo, basta kung ano yung lot size niya, yun ang makokopya mo. Ayan. Sa fixed size of each trade naman po, ayan, kung meron kasi siyang option, kung once i-click mo yung fixed size of each trade, tatanungin ka anong lot size gusto mo. Ayan. So, kunwari, nilagay mo dito 0.01. So, kunwari, ayan. So, si master trader nagtira ng 5 lots. Pero ikaw, nakafix ka ng 0.01. So, ang makokopya mo is 0.01. Hindi yung 5 lots o ano. Basta ang makokopya mo is kung ano yung nilagay mo dito. Okay. So, ganun din sa percentage. Kung ano yung percentage na nilagay mo, ganun din ang makokopya mo na lot size. So, kunwari, nilagay mo dito 50%. Tapos si master trader naglagay ng 5 lots. So, 50% ng 5 lots, ang makopya mo is 2.5. So, ayun lang naman siya. Ayan, so ayan yung withdrawal na discuss naman natin. Ayan, ito po yung mga withdrawal time frame natin. So, wag naman po tayo mainip kasi ito talaga yung kanilang processing days. Pero usually, one day naman po ito. Basta weekday. Papasok na po agad yan. Yan. So, ato pala, konting reminder lang, kapag mag-withdraw po tayo or mag-deposit, wag na natin lagay yung light forex or light finance, forex trading dun sa notes, di ba? May parang other notes pa. Wag na po natin ilagay yan. Para hindi na rin ma-question kasi hindi nga regulated ang forex trading dito sa Pilipinas. Ayan. Tapos kung ayan o, wag na ilagay. Ayan. Okay. So, pwede rin pala na kunwari magde-deposit ka sa ibang account, kunwari hindi mo account na bank account, bank account ng kaibigan mo pero gusto mo mag-deposit using your friend's bank account, pwede naman basta i-blur mo lang yung from account kung sino yung kanino yung bank account na ginamit.